Hello mga mams! Ayan nga, at dahil naka-annual leave tayo at wala naman tayong ginagawa sa buhay-buhay natin, tara magluto na lang tayo ng biko. Actually, kasi nga may nagpaparinig talaga sa akin na magluto daw ako at masarap daw talaga ang biko at dahil naman gusto ko din, kaya tara nga, magluto na talaga tayo. Ayan, inuuna ko ngang isaing yung mga malagkit na bigas, pero hindi ko siya niluluto ng todo kasi nga ayoko ng malabsak na biko. Gusto ko yung medyo tutong-tutong pero hindi malabsak. Ayan nga, dahil Royal Prestige Innovate Cookware ang gamit natin, eto nga at sumipol na siya. So, ayan na yung hudyat natin na okay na yung bigas natin. Isunod na nga natin itong pagluluto ng gata at syempre dito nga din natin siya lulutuin sa Royal Prestige Innovate Cookware. Actually, bagong-bago to, hindi ko maisip kung anong lulutuin ko sa kanya. At eto pala to, biko pala. Kaya pinasosyal na biko to, niluto sa Royal Prestige Innovate Cookware. Ayan nga, papakuluin lang natin siya at halu-haluin lang natin para hindi siya masunog. And kapag kumukulo na siya, ilalagay na natin itong brown sugar. Etong super dark na brown sugar yung gamit ko para talagang kulay na biko siya. Hindi nga rin natin ito nilagyan ng langka dahil yung kaibigan kong nagpaparinig, kitang pangalan at ayaw niya ng langka. Kaya eto, ayan, pakukuluin lang din natin to at halu-haluin lang din para hindi masunog at hindi dumikit dito sa wok natin. Actually, hindi naman talaga siya dumidikit kasi nga Royal Prestige Innovate Cookware ang gamit natin. Ayan na nga, nakikita na nga natin na kumukulo-kulo na siya. Kaya nga mag-ready na nga tayo at ilalagay na natin yung malagkit natin na kanin dito sa wok natin na may asukal at may gata. Ayan na nga, eto na mga mams yung exciting part kasi dito na tayo maghahalo ng maghahalo. Ayan nga, at parang ang dami din ng naggata na nagawa ko. Pero tingnan natin, mukhang kasya naman kasi nga hindi pa naman lutong-luto yung kanin natin. Kaya sisip-sipin pa ng kanin itong liquid form natin. Ayan na nga. Ito na na-excite ba kayo mga mams? Dito na tayo maghahalo. Dito na papawisan ng mga kilikili natin. Ayan nga, halo lang ng halo hanggang sa ma-absorb lahat yung liquid na ingredient natin. Sabi sa akin, actually, sabi sa napanood ko, kailangan daw haluin ng haluin para nga hindi dumikit sa kawali at para din hindi masunog at para daw pantay ang luto. Pero ewan ko, ang sakit talaga sa kilikili pero hindi natin to susukuan. Laban lang sa buhay, di ba mga mams? Yan ang moto natin. Laban lang ng laban pero na-amaze talaga ako dito sa Royal Prestige Innovate Cookware na wok na to. Hindi talaga siya dumikit dahil lang malagkit kaya siya dumikit pero hindi ako mahihirapan na maghugas nito. Kaya mukhang mauulit to except sa paghalo na part. Kukuha na tayo ng tagahalo. Andyan naman si Habibi. Siya na lang ang maghahalo kasi nga hindi natin kaya. Medyo sa sobrang lagkit niya talaga naman ang sakit niya talaga sa braso. Ayan nga at feeling ko okay naman na to dahil pagod na tayo. Hanguin na natin. Ayan nga at ilipat na natin dito sa lagayan natin. Yung biko ko nga pala binibake ko pa sa oven kasi nga gusto ko yung medyo tutong siya at ayoko nung malabsak. Ewan ko kung malalabsak to or hindi. Parang ang dami pang tubig. Kulang pa sa halo mga mams pero hindi na kaya ng powers natin. Kaya nga ito ilipat na natin at i-bake na lang natin. At nagawa nga pala ako ng krema para nga naman meron tayong toppings kasi hindi ako marunong magawa nung hindi ko alam kung anong tawag doon yung binubudbud. Ayan nga, dito nga natin siya lulutuin sa Royal Prestige Innovate Cookware na pressure cooker at ilang beses na natin itong ginawa. Pero dahil excited tayo, bilisan lang natin to. Ayan, hinango na natin kahit sobrang init pa. Hindi ko alam kung luto na yung nasa loob nito. Ayan nga, hindi na natin pinalamig ang lata. Buksan na natin agad yan dahil nga super excited tayo. Ayan, feeling ko hindi luto ito ng sobra-sobra pero carry na yan. Tayo lang naman yung kakain yan. Ayan na nga. Maluluto na rin yun sa oven. Hindi nga naluto lahat pero okay na yan. Wala namang magre-reklamo niyan. Ayan nga at ilagay na natin to sa biko natin. Ayan yung pinaka-toppings natin. Yung biko natin hindi ganun katamis. So ang magpapatamis talaga ay etong crema which is syempre sweetened na gata siya. Kaya matamis talaga siya for sure. Ayan nga, ilagay lang natin sa ibabaw at after nyan, pwede na natin itong ilagay sa oven. Actually, for 30 minutes lang siguro or maybe less para lang maging crunchy siya ng konti. Ayan nga, at lagyan pa natin itong isa. Ang dami nga nating nagawa.
Kaya hati na lang kami ng kaibigan ko kahit napipilitan lang ako kumain. Pero joke lang, favorite din natin to mga mams. Mahilig din tayo sa kakanin. Kaya talagang pinupush natin yung mga ganitong lutuin. Ayan na nga, excited na ako. Natatakam na ako. Ang bango niya mga mams. Ayan, at eto na nga, ready na to. Pwede na natin itong ipasok sa oven natin. Mag-iintay nga lang tayo ng few minutes. Tapos ayan na, meron na tayong biko. Ayan, tara, ganito yung itsura niya pag na-bake. Tara, mga mams, kain tayo. Masarap to sa barakong kape.